Agad na bumaba si Hisoka upang salubungin ang dalawa habang natuklasan naman ni Gon na ang mga kaibigan niya pala ang tinutugis ng payaso. Habang nalilito si Gon sa kanyang gagawin ay sumagi sa isip niya ang mapanganib na sitwasyon ng dalawang kaibigan kung kaya't nagdesisyon si Gon na ipagpaliban muna ang planong pagnakaw sa numero ng payaso at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Samantala, habang hinahanap nila Kurapika ang target ni Leorio ay nakita nila si Hisoka na nakasandal sa isang puno. Nang malaman ng dalawa na gustong kunin ni Hisoka ang ID number nila ay agad nilang inilabas ang kanilang mga sandata upang labanan ang payaso. Tumawa lang ang payaso na tila nasisiraan na ng ulo at dahil hindi niya naman target ang dalawa, ay payag na siya na yung isang numero na lang nila ang kukunin niya na may katumbas na 1 point. Matapos maibigay ni Kurapika ang ID number ni Sami ay agad na silang umalis sa lugar na kung saan pinuri ni Hisoka ang mabilis na pag-unlad ng kasanayan ng dalawa. Sa sandaling ito ay biglang bumulwak ang nakakatakot na aura ni Hisoka na nagpapahiwatig ng matinding pagnanasang pumatay. Sa lapit ni Gon sa payaso ay ramdam niya ng lubos ang nakakapangilabot at masahol nitong aura na tila ba sinasakal siya nito sa sobrang bigat. Kinaumagahan ay humupa na ang pagkahayok ng payaso at nagsimula na itong maglakad upang maghanap ng ibang tutugisin. Bagaman nawala na ang matinding aura ni Hisoka ay batid ni Gon na wala na sa katinoan ng payaso, at anumang oras ay bigla na lang itong sasalakay pag may nakasalubong itong ibang aplikante. Upang malaman kung sino ang makakatagpo ng payaso ay umakyat si Gon sa mataas na puno, doon ay nakita niya ang isang lalaking naglalakad na sa tingin niya ay makakasalubong ni Hisoka pagkaraan ng 1 minuto. Agad siyang nagtungo sa lugar kung saan magtatagpo ang landas ng dalawa upang hintayin ang pagsalakay ng payaso. Hindi naglaon ay namataan ni Hisoka ang lalaki at agad niya itong sinugod habang bakas sa kanyang mukha ang labis na pagkahibang. Nang magkakasagupa na ang dalawa ay agad na hinataw ni Gon ang dalang pamingwit na kung saan matagumpay niyang nakuha ang numero ng payaso kasabay ng pagbagsak ng kalaban nito. Agad na tumakbo si Gon paalis sa lugar ngunit kung kailan napasa kamay niya na ang inaasam-asam na numero, ay doon naman siya inatake ng kalaban na si Jirita gamit ang isang makamandag na sumpit. Matapos nitong makuha ang mga numerong hawak ng ating bida ay agad na rin itong umalis habang hindi naman matanggap ni Gon na ganun lang kabilis na wala ang kanyang pinaghirapan. Subalit pinatay ni Hisoka si Jirita na nagkataon na kanya ring target na kung saan nabawi niya ang kinuha nitong mga ID number at sa kanya ibinalik kay Gon ang mga ito. Pinuri ni Hisoka ng husto si Gon dahil sobra siyang namangha sa ginawa ng bata kanina, subalit ayaw tanggapin ni Gon ang mga numero kaya sinuntok niya ito sa mukha. Sa kanya lang umano kukunin ang numero niya kapag nagawa na rin ni Gon na suntukin siya sa mukha na kasing lakas ng binigay niya sa kanya. Patunay ito na hindi pinapaslang ni Hisoka ang mga hunter na sa tingin niya ay mayroong potensyal, para kapag dumating ang tamang panahon ay sa kanya lalabanan ng mga ito. Sa katahimikan ng madilim na gabi, tahimik na nakaupo si Gon sa ilalim ng puno habang malalim ang iniisip matapos siyang makatanggap ng suntok ni Hisoka sa mukha. Samantala, naiinis na si Killua sa asungot na ilang araw nang bumubuntot sa kanya kaya inutusan niya itong magpakita. Dahil tumanggi itong ilantad ang kanyang sarili ay nagpasya si Killua na siya na ang lalapit dito. Nakaramdam ng takot ang asungot at nagbabalak na sanang umatras nang biglang dumating ang mga kuya niya na sina Omori at Amori na kanilang leader. Nang malaman ng dalawa na hindi pa pala nakuha ni Imori ang numero ni Killua ay ginulpi nila ito, kaya nagdahilan ang asungot na hindi siya pumapatol sa bata. Dahil natatakot na magulpi muli ay napilitan itong labanan si Killua dahil alam niyang tutulungan siya ng mga kuya niya pag naging tagilid siya sa laban. Hiningi ni Imori ang numero ni Killua at nagbantang sasaktan niya ito, ngunit ininsulto lang siya ng bata kaya malakas niya itong sinipa sa sikmura. Subalit mabilis namang nakatayo si Killua na tila hindi ito nasaktan at sa katunayan ay nagawa pa nitong makuha ang numero ng asungot na ikinagulat ng magkakapatid. Nang mapagtanto nilang hindi isang ordinaryong bata si Killua ay sinimulan na ng tatlo ang kanilang pamatay na formation. Kahit sino ay hindi umano makakaligtas pag binuo na nila ang formation na ito, ngunit masyadong mabilis si Killua at walang nagawa ang kanilang pinuno na ginawang hostage ng bata. Nalaman ni Killua na si Omori pala ang target niya kaya kinuha niya ang numero nito habang hinagis niya sa magkabilang direksyon ang dalawang tag na hindi niya nakailangan, sabay alis sa lugar, mabilis na hinabol at kinuha ng ninja na si Hanzo ang numerong hinagis, at sinabing sulit umano ang pag-aabang niya dahil nakuha niya ang numero ng kanyang target nang walang kahirap-hirap, ngunit nang tingnan niya ito ay natuklasan niyang nautakan pala siya ni Killua na lubha niyang ikinadismaya. Samantala, nag-aalala na sina Leorio at Kurapika dahil 6 na araw na ang lumilipas ngunit hindi pa rin nila nakikita ang hinahanap nilang target.
Nagpa siya ang dalawa na magpunta sa may daungan ng bangka ngunit wala rin silang nakitang tao doon nang biglang bumaba si Gon mula sa itaas ng puno. Ilang mga aplikante na rin ang namataan ni Gon habang nagmamasid siya sa itaas, ngunit wala siyang nakitang babaeng kawangis ng inilarawan ni Leorio. Sa tingin naman ni Kurapika ay posibleng may nangyaring hindi inaasahan sa target ni Leorio at nasa kanya pa ang numero, habang posible rin naman patay na ang babae at wala na sa kanya ang numero. Dahil sa matalas sa pang-amoy ni Gon ay naisipan nilang lahat na hanapin si Ponzo sa pamamagitan ng pag-amoy sa mga dalang kemikal ng babae. Hindi rin naging madali ang paghahanap nila sa babae lalo na't sobrang lawak ng isla, ngunit dahil sa kanilang pagtsatsaga at sa pambihirang kakayahan ni Gon ay natunton nila ang kinaroroonan ng babae. Tiniyak ni Gon na sa loob ng kuweba ay matatagpuan nila si Ponzo kaya nagbabala si Leorio na siya lang ang mag-isang papasok at kung may mangyari man sa kanya sa loob ay iwanan na nila siya kaagad. Siyempre tutol dito si Kurapika dahil iisang grupo na sila ngayon kaya sinabi ni Leorio na kumakalas na siya sa pangkat dahil sobra na ang tulong na ibinigay nila at ayaw niyang madamay silang dalawa. Ganun pa man ay nanatiling matatag ang dalawa sa kanilang desisyong manatili at kapag hindi pa umano nakalabas si Leorio ng kuweba pagkaraan ng 30 minuto ay agad silang papasok sa loob. Dahil sa katigasan ng ulo ng dalawa ay walang nagawa si Leorio kaya pumasok na siya sa kuweba at sa loob ay natagpuan niya si Bourbon at ang target niyang si Ponzo. Habang naghihintay sina Gon at Kurapika sa paglabas ni Leorio, ay narinig na lang nila itong sumisigaw at binabalaan ng dalawa na huwag pumasok sa loob ng kuweba. Siyempre dahil alam nilang nasa panganib ang kaibigan nila ay agad silang tumakbo upang tumulong at sa loob ay nadatna nila si Leorio na nakahandusay at nanghihina matapos pagtutuklawin ng napakaraming ahas. Gusto sana nilang dalhin ang kaibigan sa pagamutan ngunit napahinto sila nang magsilabasan ng napakaraming ahas na inilagay ni Bourbon bilang patibong. Inutusan ni Kurapika si Bourbon na patigilin ang mga ahas ngunit hindi siya naririnig nito dahil matagal na pala itong patay matapos itong makagat ng mga bubuyog ni Ponzo. Hindi rin nila magawang mahawakan ang bangkay nito dahil inutusan niya rin ang mga ahas na salakayin ng sinumang magtangkang lumapit sa kanya. Wala silang magagawa kundi hintayin ang rescue team pagkatapos ng exam, ngunit kailangan ng magamot si Leorio sa lalong madaling panahon bago mahuli ang lahat. Sa pagnanais na iligtas ang kaibigan ay matapang na hinanap ni Gon ang lunas na hawak ni Bourbon na kung saan agad siyang binalutan at nilingkisan ng napakaraming ahas. Sa kabutihang palad ay nagawa itong mahanap ni Gon kung kaya't agad na ginamot ni Kurapika si Leorio at ang ating matapang na bida. Nais gamitin ni Gon ang sleeping gas ni Ponzo upang patulugin ang mga ahas at para makalabas na sila ng kuweba, ngunit hindi pumayag si Ponzo dahil pati sila ay maaapektuhan din ng sleeping gas. Tiniyak ni Gon na kaya niyang pigilan ang kanyang paghinga sa loob ng mahigit 9 na minuto at sapat na yon upang buhatin silang lahat palabas ng kuweba kaya pumayag na ang babae. Pagkasenyas ng ating bida ay agad na pinakawala ni Ponzo ang sleeping gas na nagpatulog sa lahat ng nasa loob ng kuweba, maliban kay Gon na matagumpay na nailabas silang lahat ng ligtas. Habang tulog si Ponzo ay kinuha ni Gon ang numero nito para ibigay kay Leorio habang binigay naman niya ang number ni Bourbon para malaman ng rescue team ang lokasyon ng babae. Kinabukasan ay inanunsyo na ng examiner na si Kara ang pagtatapos ng ika-4 na pagsusulit at binati silang lahat dahil magagawa na nilang magpatuloy sa ika-5 at panghuling yugto ng Hunter exam. Ikinatuwa naman ni Chairman Netiro nang malamang 3 sa 9 na nakapasa ay mga rookie pa lamang. Napakadalang kasi para sa mga rookie hunter ang makaabot sa phase 5 ng pagsusulit at kung meron man ay palaging isa lang. Para sa panghuling pagsusulit ay nais ng chairman na isabak silang lahat sa isang 1v1 na labanan, na kung saan ay isa-isa niya silang pinatawag upang makapanayam. Unang kinausap ng chairman ang payaso at tinanong ito kung bakit siya nag-hunter exam, sumagot ang payaso na kailangan niya ng lisensya dahil pag meron ka nito ay legal ang pumatay ng kapwa hunter. Nang ma-interview na ni Netiro ang lahat ng mga aplikante ay ipinakita niya sa lahat ng examiner ang pinagmamalaki niyang bracket na sarili niyang gawa. Pagkalapag ng airship ay ipinaliwanag ng chairman na magaganap ang isa-on-one tournament sa isang hotel na pagmamay-ari ng Hunter Selection Committee. Ipinakita ng chairman sa lahat ang ginawa niyang bracket na kung saan makikita ang mga nakahanay na aplikanteng maglalaban laban sa panghuling pagsusulit. Isang panalo lang ang kailangan ng bawat isa sa kanila para pumasa, ngunit ang matatalo ay patuloy na lalaban sa ibang natalo at ang pinakahuling matatapos ay siyang babagsak. Sa makatuwid, isa lang sa kanilang siyam ang maaaring bumagsak at yun ay ang paulit-ulit na natalo sa laban hanggang sa wala nang matitirang katunggali. Matatapos lang ang laban sa pagitan ng dalawang magkatunggali kapag may isa sa kanila ang sumuko. Ipinaliwanag ng chairman na kapag pinatay nila ang kanilang katunggali o kapwa-aplikante ay agad silang babagsak at agad na papasa ang lahat ng aplikante maliban sa pumatay at magwawakas ang Hunter exam. Nang idineklara na ang pagsisimula ng tournament ay naghanda na sina Hanzo at Gon bilang unang maglalaban. Pagkasenyas ng referee ay agad na umatake si Hanzo na tila balak tapusin kaagad ang laban nilang dalawa.
Bumagsak si Gon sa lakas ng binitawang atake ng ninja na kung saan hinihimok niya ang bata na sumuko na lang. Dahil nagmamatigas si Gon ay labis siyang pinahirapan ni Hanzo ngunit ayaw talaga ni Gon na sumuko, naaawa na rin sa kanya ang ibang aplikante lalo na si Leorio dahil bogbog sarado na siya ng kalbo. Habang namimilipit si Gon sa sakit ng binalian siya ni Hanzo ng braso, ay nagngingit-ngit na sa galit sina Kurapika at Leorio ngunit wala silang magagawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay ayaw talagang sumuko ni Gon at sa halip ay malakas niyang sinipa si Hanzo sa mukha na nagpatilapon dito. Upang tuluyang mapasuko si Gon ay tinutukan ni Hanzo ng patalim ang noo ng bata, ngunit makikita sa mga mata nito ang kawalan ng balak sumuko. Dahil wala na siyang maisip na paraan para mapasuko si Gon ay sumuko na lang si Hanzo sa laban, ngunit ayaw namang pumayag ni Gon dahil sa tingin niya ay hindi ito patas kaya sinuntok siya ni Hanzo kaya tulog ang lokong bata. Napabalikwas ng gising si Gon matapos siyang managinip ng masama na kung saan binati siya ni Satots dahil pumasa siya sa Hunter exam. Nalaman ni Gon na tapos na pala ang Hunter exam at si Killua ang bumagsak na ikinagulat ng bata. Dahil gustong malaman ni Gon ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang kaibigan ay ikinwento ni Satots ang mga nangyari matapos siyang patulugin ni Hanzo. Matapos magpatalo ni Hanzo sa laban ay tinanong siya ni Killua kung bakit siya sumuko, gayong kaya niya namang pasukuin si Gon sa ibang paraan nang hindi ito pinapatay. Ipinaliwanag ni Hanzo na wala umano siyang nakitang bahid ng galit sa mga mata ni Gon matapos niya itong pahirapan ng malubha. Kahit sino umano ay makakaramdam ng matinding pagkamuhi sa taong nagpapahirap sa kanila, ngunit iba si Gon sa mga pinahirapan niya kaya inamin ni Hanzo na napagwagian siya ng bata. Sunod namang naglaban sina Kurapika at Hisoka na kung saan matapos ang saglit nilang pagsasagupaan, ay binulungan ni Hisoka si Kurapika at bigla na lang sumuko ang payaso sa laban. Sa laban uli ni Hanzo ay parehong sinapit ni Pokel ang sinapit ni Gon, ngunit hindi tulad ng bata ay agad na sumuko si Pokel sa laban kaya nanalo si Hanzo. Sa ikalawang laban ni Hisoka ay ginulpi niya muna ng husto ang katunggaling si Bodoro, at sa kanya ito binulungan ngunit sa pagkakataong ito ay si Bodoro ang sumuko sa laban kaya nanalo si Hisoka. Hindi naman natuloy ang pangalawang laban ni Pokel dahil biglang sumuko si Killua at nagtapat na hindi umano siya interesadong labanan si Pokel. Sunod na sanang sasabak sa laban si Leorio ngunit hiniling niya na ipagpaliban muna ang laban nilang dalawa hanggang sa makabawi ng lakas si Bodoro na kanyang katunggali. Dahil dito ay sina Killua at Gitaraker muna ang maglalaban, ngunit naganap ang isang pangyayari na hindi inaasahan ng lahat. Inilantad ni Gitaraker ang tunay niyang pagkakakilanlan at dito ay nalaman ni Killua na ang taong nasa harap niya ay walang iba kundi ang kuya niyang si Illumi na isa ring assassin. Nag-disguise pala siya upang palihim na bantayan si Killua matapos itong tumakas sa kanilang pamamahay. Dahil sa misteryosong karayom na itinanim ni Illumi sa kanyang ulo ay walang magawa si Killua sa pananakot ng kanyang kuya, lalo na't nagagawa nitong maimpluwensyahan ang kanyang isipan. Pinaalalahanan ni Illumi si Killua na wala itong karapatan maging hunter at humanap ng kaibigan dahil pinalaki nila siya para kumitil ng buhay ng tao. Pupuntahan na sana ni Illumi si Gon para patayin nang maalala niyang hindi pala siya pwedeng pumatay ng kapwa-aplikante habang nagaganap ang pagsusulit. Dahil dito ay ipapasan niya muna ang exam sa kanya papatayin si Gon at lahat ng kaibigan nito na lalong ikinagimbal ni Killua. Dahil hindi na nakayanan ni Killua ang mga nangyayari ay sumuko na siya sa laban at nanalo si Illumi na inaming biro lang umano ang mga sinabi niya kanina. Nakabawi na ng lakas si Bodoro at magsisimula na sana ang laban nilang dalawa ni Leorio nang bigla siyang pinatay ni Killua. Agad na bumagsak si Killua sa exam at natapos ang lahat sa isang malagim na pangyayari. Hindi ito matanggap ni Gon na galit na pumasok sa conference room at inutusan si Illumi na humingi ng tawad sa kanyang kaibigan. Abangan ang karugtong ng recap sa aking channel at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na recap.